Mapayapang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Gentleman Sports, ang sports ng mga magina. Totoo po ba na mayroong swerte sa sabong? Naniniwala po ba kayo sa salitang swerte pagdating sa sabong? Kapag nanalo, sasabihin swerte. Kapag natalo, sasabihin malas. Ito po ay aking personal na opinion lamang. Personal ko po itong pananaw. Sa buhay po natin, meron kasi mga pagkakataon na hindi natin kontrolado. Meron mga pagkakataon na hindi natin inaasahan na maaaring maka-apekto sa magiging resulta ng laban. Ngayon sa larangan naman ng sabong, iba pa rin yung papel na ginagampanan ng mga taong laging nakahanda o meron silang tinatawag na preparasyon. Mas maigi po ito kaysa sa tinatawag na swerte o tsamba. Merong kasabihan na mas pinapaboran ang pagkakataon ng taong laging handa kaysa umasa sa tinatawag na swerte o tsamba. Meron na mga breeder na kapag nanalo, sasabi nila, winning line yan. I-assume kagad nila na kapag nanalo, swerte sila. Ngayon, ganito po, mahirap po umasa sa tinatawag na swerte o tsamba. Mas maganda pa rin yung meron tayong tinatawag na mahusay na bloodline. Merong magandang history na pinagmula ng ating bloodline na ibibreed. Meron kasing mga breeder na nagbibreed lang ng basta-basta nang hindi pinag-aaralan yung dugo o bloodline na kailang ibibreed. Kapag biniread nila yung bloodline na kanilang napili, kapag meron ng sisiw, naging stag, naging cock, ilalaban nila. Sa una, nanalo. Pangalawa, natalo. Tapos natalo, hindi po consistent yung galing nung napili nilang bloodline. Hindi consistent. Ibig sabihin, hindi tatagal yung ganong uri ng bloodline na kailang binibreed. Ngayon, meron naman po mga breeder. Ito yung mga tinatawag na master breeder. Sila yung mga breeder na talagang gumagamit ng tinatawag na scientific breeding. Sila yung pinag-aaralan nila yung genetic ng kanilang ibibreed. Pinag-aaralan nila kung saan nagmula. Pinag-aaralan nila yung history ng dugo ng pinagmula nung ibibreed nila. Gumugugol sila ng panahon. Nag-eksperimento sila. At bago nila i-breed, talagang dumadaan sa masusing pag-aaral. Ngayon, ang magiging resulta nun, kapag naging sisiw na, naging stag, naging cock, ilalaban na, nanalo uli, nanalo ng maraming beses. Yan po ang talagang totoong tinatawag na winning line. Yan po hindi tayo umaasa dyan sa tinatawag na swerte o tsamba kasi yan po ay dumaan sa masusing pagsusuri at pag-aaral ng kanilang genetic, ang kanilang phenotype, ang kanilang genotype. Yan po ang totoong swerte. Yan po ang tunay na bloodline. Lumipas man ng maraming henerasyon, nandyan pa rin yung husay nila, nandyan pa rin yung galing nila, at yan po ang totoong winning line. Wala pong swerte dyan, wala po dyan tinatawag na tsamba. Nung nakaraang video po natin na
may pamagat na supplement para tumangkad ang iyong warrior, meron po akong mga follower na nag-comment. Ang nag-comment po ay si Anthony Año at si Hunter X 4364 vlog. Nag-comment po silang dalawa. Ito po ay aking follower. Ang comment po nila ay ito po, babasahin ko. Ang sabi po nila, "Boss, kaya matangkad ang iyong sisiw sapagkat may dugo ng asil ang iyong sisiw." Opo sir, Sir Anthony, Boss X Hunter 4364. Totoo po na meron pong dugo ang aking sisiw na breed. Meron po silang dugo ng asil. Ngunit 25% lang po yung pagka-asil nila. Ang kanilang ama po na isang asil Mercy Match ay 50% naman po ang pagka-asil. Ngunit ang ama nila ay isang asil na medium station lang. Kaya ako po ay hindi satisfied. Baka kasi mamana nila yung height ng kanilang ama na asil nga, 50% asil pero medium station naman. Hindi po ako satisfied ron, kaya gusto ko pong ma-achieve yung high station na tinatawag. Kasi alam niyo naman po sa ruweda, iba po ang labanan ngayon. Iba na yung malaking manok, iba na yung matangkad, iba na yung high station, mas nakakalamang ka na. Gusto ko pong ma-achieve yung high station, kaya po ako gumamit ng growth supplement. Maraming salamat po sa inyong comment, Sir Anthony Año at si Hunter X4364. Meron naman po tayong babatiin, meron tayong isa shout out. Ito po ay ating subscriber na laging nanonood ng ating YouTube channel. Siya po ay si El Baqueron 8454. Sir El Baquerons, maraming salamat po sa lagi niyo pong pagsusubaybay sa aking YouTube channel. Maganda po itong meron tayong engagement. Maganda po ito, meron tayong interaction, meron nagko-comment. Ito po ay gustong-gusto ni YouTube, yung merong engagement na tinatawag, meron nagko-comment, merong interaction. Sapagkat makakatulong po ito sa aking YouTube channel para may angat yung algorithm. Yung algorithm po, yun yung magpapaangat ng aking YouTube channel para po sa mas maraming viewers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi ha.